Bad news ito kay BBM. Bumagal na daw ang koleksyon ng buwis ayon mismo kay Recto. Kung naalala nyo po na itong nakaraan, ay nanawagan din po si dating Pangulong Duterte na wag na magbayad ng buwis. Walang masyadong pumansin nun kasi hindi pa masyadong napatunayan tungkol po dito sa maanumalyang budget kung saan napunta. Pero ngayon, unti-unti nang lumalabas kung ano talaga ang nangyayari sa budget, saan napunta, at mukhang dumadami talaga ang mga buhaya. Ayon po dito sa balita, kinumpirma ni Finance Secretary Rap Recto na bumagal nga ang koleksyon ng buwis ng pamahalaan, lalo na matapos pumutok ang issue ng korupsyon sa mga flood control projects. Ito ang sabi niya, yes, nararamdaman na ng BIR. Yan medyo ang growth rate ng collection nila nababawasan na ng konti, but so far, manageable ang lahat. Bagamat kontrolado pa ang sitwasyon, hindi maitatangging naapektuhan ng mga isyong ito ang takbo ng koleksyon ng buwis na siyang pinagmumulan ng pondo para sa mga programa ng gobyerno. Ayon kay Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian, may mga taxpayer na nagdadalawang isip magbayad ng buwis dahil sa nadaramang kawalan ng tiwala sa gobyerno. Malamang umpisa pa lang yan. Dahil sa balitang yan, marami talagang nag-comment, lalo na yung mga negosyante. Nako, mukhang nawala na sila ng ganang magbayad ng buwis. Pero noon naman, ay panawagan na rin po yan ni dating Pangulong Duterte at pinaliwanag niya kung bakit wag na raw magbayad ng buwis. Panoorin natin ang video. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. Hindi na pwede mag-blanco-blanco dyan sa pera ng tao. Ano ka man? It's people's money. Maglagay ka ng mga mga provisions, but without the true and correct items or money that would be appropriated by Congress, by the people owning the money. So everything must be explained clear, patent, without doubt na itong pera na ito para ito sa ganito. Itong para na ito para sa eskwelahan, ito para sa agriculture. But you do not leave any item there vacant. Itong pera na ito blanco to be filled up later on. That is not allowed by law. And that budget is already, I would like to remind Congress, mali ho yan. It's invalid. Please correct it. Or recall the budget and demand an explanation kung bakit dumating sa inyo yan na ganun kablangko. We are not, para ka binigyan ka ng blanco check dyan, o sige, bahala na kung ano ilagay ninyo. In the same manner, yung mga blanco-blanco dyan, whatever or whoever corresponds to that particular item is free to just fill up the amount. That is not by all commandments of the law, that cannot be valid, invalid, unenforceable. And kung na-implement na, it must be corrected and the money returned if already spent or corrected. And kung sino man ang ano niyan, they have to give us the explanation. Otherwise, sabihin ko sa mga Pilipino, huwag na kayong bayad ng buwis ninyo. Alam nyo, umpisa pa lang to. Kung hindi talaga seryosohin ng Marcos administrasyon na labanan itong korupsyon at hindi maging kontento ang taong bayan na kung ano maging resulta ng investigasyon lalo dyan sa ICI, malamang meron pang iba dyan na mag-alangan na magbayad ng buwis. O dito po tayo sa mga nag-comment tungkol po dyan sa balitang yan. O sabi ni Vivian Asperga Aranda, buti pa hindi na tayo magbayad ng buwis kasi nanakawin lang naman ng mga kurakot. Ito sabi ni Joel Belen, huwag nang magbayad ng buwis dahil ninakaw lamang ng gobyerno ni Marcos. Sana may gagawin po si Pangulong Bongbong Marcos dito para maibalik yung tiwala ng mga nagbabayad ng buwis na yan na mukhang nawala na sila ng tiwala talaga. Sabi ni Fancois Rona, nakawalang gana magbayad ng buwis kasi mukhang sa tiyan lang ng mga buwaya mapupunta. Sabi ni Jamaica Diga,
ayaw na magbayad ng tax ng mamamayang Pilipino kasi kinukurakot lang. Tingnan nyo mo yung mga nag-comment ha. Sabi ni Amelia Gatan Ordonez, wag nang magbayad, total ninakaw lang din naman ng buhaya sa gobyerno. Sa dami ng mga nagko-comment, mukhang iisa lang ang naging dahilan nila kung bakit yung iba ay hindi na nagbabayad ng buwis. So, wala nang tiwala po dito sa gobyerno natin ngayon. Pero sana, umasa pa rin sana tayo na may gagawing tama itong si Dunyor at parusahan yung mga totoong buhaya. Balita ko, gagawin pang witness ah. Pero may oras pa. May oras pa para ituwid yan, yung pamamaraan nila. Sa totoo lang po, ayaw natin ng ganito na maraming hindi magbabayad ng buwis dahil yung serbisyo ng gobyerno ay mababawasan, maapektuhan. Dunyor, seryosohin nyo na. Huwag yung hearing-hearing tapos secret-secret naman pala. Di natin alam kung ano yung napag-usapan. Hanggang dito na lang. Thank you. Diba?